kay Capricorn. Salamat sa pagbalik at kung bago po sila dito, salamat sa pagbisita. Tarot Express tayo ngayon, April, Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Iwan nyo lang kung hindi kayo nakarelate, iwan nyo lang and take nyo lang kung ano yung nag-resonate sa kanila. Naniniwala ako na meron at meron dito na mapupulot tayo, maaaring sa oracle reading sa dulo or maaari ring sa mensahe para sa ating mga kaibigan, kaibigan, kung hindi para sa atin, or baka meron tayo sa birth chart natin na Capricorn, so makakatulong ang mga mensahe ni universe kahit kanino dito sa reading na to. Anyway, Discord, not the app. For some of you, pwedeng may pinagtatalunan kayo ng partner nyo at tungkol to sa pera. Pwede din na career related and hindi ka na masaya working with your colleagues. Pero this is so unusual of Capricorn kasi ano to parang ayaw mo nang trabahuhin. Siguro may pinapagawa sa'yo sa trabaho and dahil yung nag-utos sa'yo is hindi naman dapat siya yung nag-uutos sa'yo nun. Ayaw mo na siyang gawin. Parang lahat wasted energy lang. Ayaw mo nang gawin. Ayaw mo nang trabahuin. Ayaw mo, siguro meron kang pinag-aakaabalahan or meron kang gustong pagkaabalahan at pero ano ka lang chill lang. Ayaw mong mag-take ng risk, big risk, or kung meron man gusto mo, kalkulado mo yung risks na gagawin mo. May pinaplano kang gawin, dear Capricorn, at puro pera yung nandito sa'yo, King and Queen pa. Pwede din na dealing with an earth sign ka. Kung love situation to, kung mas nagre-resonate sa'yo love situation, you could be dealing with Taurus, Virgo, or Capricorn din. New opportunity in love coming your way. Taurus, Virgo, Capricorn. Tingnan mo yung kato, nakatingin siya intently dito sa King of Pentacles, doon sa Taurus, Virgo, or Capricorn na yun. Itong tao na to ayaw mag-take ng risk. For some of you, pwedeng aalis ka na sa current relationship mo na ayaw mo na yun yung ayaw mong trabahuhin, ayaw mo nang i-work out kasi tingin mo wala nang patutunguhan. And okay ka, chill ka lang kasi alam mo na okay ka lang walang mawawala sa'yo. Nagawa mo na ang lahat at meron kang pinaplanong isang bagay na gawin para sa sarili mo. Kung career-related naman ito, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, meron sigurong colleague ka na hindi mo kasundo, pwedeng boss mo, and for the lack of a better term, ayaw mo na sa kanya. Ayaw mo na siyang, siguro nag-credit grabber siya, yung mga ginagawa mo, yung mga tinatrabaho mo, and hindi naman basta-basta magtrabaho si Capricorn, as in hardworking si Capricorn. Workaholic pa nga So gagawin niya lahat with all his or her best para ma-execute yun. Ngayon, itong si boss, maaring si boss or colleague, tinitake niya yun as siya yung gumawa. Hindi kanya binibigyan ng credit. So ngayon, maaring may hinihingi siya sa'yo and medyo parang sawa ka na, kaka-credit grab niya or sawa ka na kakatrabaho para sa kanya. Pwedeng ghostwriter ka din niya. And meron kang ipupursue na bagay na tingin mo ay mas magbibigay sa'yo ng kaligayahan dahil it would make you feel abundant.
may stability dun sa bagay na yun. Ito ka, ikaw yung monkey. Ikaw yung monkey na nagpaplano. Alam mo na lahat ng resources nasa iyo. Confident ka. I mean, pwede din hindi confident, grounded lang na alam mo na very, very earth sign. Pwedeng hindi sa napagplanuhan mo na to dati pa. Pero, alam mo na steady ka lang. Napaghandaan mo na siya, pwedeng ganun. Pwede din na hindi mo masabi na napaghandaan mo siya kasi hindi mo naman pinlano, ganun ka lang talaga as a person. Meron ka lang backup plan palagi. Meron ka lang ganun ka lang talaga mag-isip towards stability. Basta merong bagay na ayaw mo ng bigyan ng attention, ayaw mo ng bigyan ng focus. Pwede din kasi na pagod ka na kakatrabaho dun. Nawawalan ka na ng pasensya. May isang bagay na nawawalan ka na ng pasensya. Pwede din yung partner mo to, nauubos na yung pasensya mo sa kanya. Kasi parang tingnan mo to. Yung babae, may yung energy na napipick up ko sa kanya relative dun sa reading mo is parang nasa akin ng alas. Pwedeng nasa iyo yung anak, hindi na kayo magkasundo ng asawa mo, tas nasa iyo yung anak nyo. Alam mo na kahit anong gawin niya ay ikaw ang mananalo, pero hindi naman sa nag-gloat ka or nagyayabang ka na parang ako yung mananalo. Tahimik ka lang. Alam mo lang sa sarili mo at hindi mo na kailangang ipagyabang pa. Alam mo lang sa sarili mo na nasa iyo yung alas. Hindi mo pinagmamalaki, hindi mo pinagyayabang. And yung priceless na bagay na yun, hindi makukuha sa'yo kahit nino man. Alam mo kung ano yun. Alam mo din kung pwedeng yung anak nyo pwede din kasi na yaman to na ewan ko, bahay, pari-arian. Kasi tingnan mo baka yung kasama niya. Protecting it with all her power. Ganon, nasa akin ang alas. Ganon ang peg mo ngayon. And pwede rin na maraming ganap. Nawawala na ng pasensya Yun yung alam mo yung matagal mo nang gustong umalis, pero parang dahil ini-engage ka pa rin ng taong to, kung sino man to, pwedeng asawa mo nga, pwedeng boss mo, matagal mo nang gustong umalis, pero dahil ini-engage ka pa niya, parang sige na nga, patulan na kita, parang ganun. So hindi matapos-tapos tong whatever phase of your life this is. Hindi ka masyado nagsasalita, hindi ka masyado nagbibigay ng information hindi ka nag-volunteer ng information, hindi mo sila bibigyan ng chance para makakuha ng more information sa'yo, kasi parang tinabaho ko to parang gawin mo yung part mo, parang ganon. Ginawa ko yung part ko, ginawa ko yung homework ko, baka ikaw gusto mong gawin yung homework mo. So parang hindi pa siya matapos-tapos kung ano man to. Merong tao na ewan ko, ang lakas ng energy nitong Ace of Cups na to. May tao na nag-aabang na maging single ka. Kung hindi ka pa single kung single ka, padating siya. Pero sa ngayon, meron pang disconnect na energy sa buhay mo. Pwede nga yun nga yung ex mo, ayaw ka pang tantanan. Pwede ding yung boss mo na ayaw kang pakawalan. Pero ikaw parang bahala kayo dyan, basta parang ikaw to bahala kayo dyan, basta ako okay lang ako dito. Pero kung pwede ba, tigil nyo na yan.
Kasi gusto ko na mag-move on. Yung ganon. Back to back ko, King of Pentacles at King of Swords. Meron manipulative na tao sa buhay mo. I don't know if this is your partner. O ito yung papunta pa sa'yo. Pwede ding both situations kay. I mean, sa buhay pag-ibig mo, ang dami na nga issue ng partner mo na dinadamay ka. Pati sa trabaho, ganun din. Double, Eight of Pentacles. Willing to do the work. Pwede din na yung iba sa inyo mag-aaral ulit. May gustong i-pursue na bagay, pero hindi gusto ng partner niya. Hindi agree yung boss niya o yung partner niya, whoever this person is. Parang, halimbawa, gusto mo mag-aral, gusto mo magtrabaho abroad, may gusto kang gawin na bagay, pero hindi siya hindi suportado. Parang, wag na lang kaya, gano'n yung sinasabi sa'yo ng nasa paligid mo. Hindi ko alam kung meron silang sariling plano para sa'yo, pero adult ka na siguro, di ba? May sarili ka ng desisyon tungkol sa patutunguhan ng buhay mo. Pwede din kasi na nag-exhibit ka, na pinapakita mo na parang confused ka, frustrated ka, ewan ko, emotionally unstable siguro. So parang nakikialam sila sa desisyon mo sa buhay. Pero siguro sa lang yun, konti lang na Capricorn na nakakonect ko ngayon. Pero mas malakas yung energy dito ng adult na Capricorn na parang mature, stable, steady lang, and may peace siya kung nasaan siya. Maaring may struggle, pero okay ako dito. Okay lang ako. Walang resistance, walang pangamba. Maaring merong overspending, overindulgence, meron ding impatience, pero kayang lagpasan. Alam ni Capricorn na kayang lagpasan. Yun lang, meron isang tao nga na, gusto mo nang umalis, meron isang bagay na gusto mo nang tapusin na. Gusto mo nang, you want to get it over with. Pero merong tao na pumipigil sa'yo na gawin yun. Pwede kasi yun nga, parent mo to. Matalino siyang tao, pero minsan masyado siyang maraming alam. Masyado siyang maraming alam, nakikialam siya doon sa mga plano mo. And so, hindi mo pa matapos-tapos. Pwede din kasi project to na alam mo na kaya na ng mga iniwan mo na tapusin yun, pero gusto pa na boss na as in totally nandun ka, nod-nod ka lang hanggang matapos, based sa description niya or based sa definition niya ng tapos. Pero para sa'yo tapos na. Merong isang bagay na para sa'yo tapos na, pero sa paligid mo parang wait lang. And then may ugali karamihan ng Capricorn na parang hindi muna magse-celebrate hanggat hindi pa natatapos yung isang bagay. So ngayon, parang ewan ko, tipid-tipid muna, ganon. Tipid-tipid ng energy, hindi muna mag-i-invest into something big kasi nga meron ka pang kailangan tapusin. At nandito na naman, panibagong king. Ang daming male energy around you. Pwede din kasi na dominant personality, strong personality. So, yung mga kings na to, ka-level mo mag-isip, ka-level mo as a visionary. Itong tao na to is, hindi ko masabi na nasa buhay mo na siya ngayon Kasi itong tao na to, pwedeng ito yung padating sa'yo, si Ace of Cups, yung mag-offer ng love sa'yo. Pwedeng in the future pa, not necessarily in April, pero nabubuo yung energy ng ng connection na ito this month. So, itong tao na to pwedeng Leo, Sagittarius, Aries. Very charming, passionate, creative. Pwedeng nasa creative arts siya. Artist, ganon. Pwedeng photographer, filmmaker, performer, ganon.
Ah, pwede din kasing head ng NGO, ganyan. Meron siyang passion, meron siyang societal impact, ganyan. And may attraction either from you or from them or both kayo, kasi pwede din kaibigan mo to na ikaw yung niya, stable force sa buhay niya. Pwede kasing hindi mo pa siya nami-meet, pwede din ganun. Pero match kayo in a sense that siya, dahil siya yung go lang, ikaw yung parang wait lang, pag-usapan muna natin, wait lang, parang gusto mong ganito muna yung gawin. Ikaw yung ganun sa kanya. Hindi ko alam kung sino to sa life mo ngayon. Pwede kasing hindi mo pa nga nami-meet. Pero kung nasan ka man ngayon, Capricorn, kung ano man yun hindi maayos sa magulo sa buhay mo ngayon, meron ka lang tatapusin, pero baka nga hindi mo na kailangan tapusin pero sobrang bait mo, sige na nga, tapusin natin. Nagsistay ka pa sa isang bagay na hindi naman na align dun sa gusto mo mangyari in life. Meron kang new venture, bago, new beginning. Meron siguro isang passion project na matagal mo nang gustong gawin, tas ngayon sisimulan mo na siya this April, or matagal mo nang iniisip na halimbawa mag-adventure, ayan, tingnan mo, empake siya, ewan ko kung nakikita nyo, may bit-bit siya na simpleng lang, malit lang na bag, tas aalis siya, pupunta siya somewhere, pwede din yun nga, punta ka overseas, pero wala akong nakitang overseas card sa reading mo, pero pwedeng ganun. Going for an adventure, taking a leap of faith. Meron isang bagay na gusto mo nang simulan dati pa, hindi mo magawa-gawa, at ngayon may dumating sa buhay mo na shaky. Yun nga, maaaring break up, hindi maayos sa pagkakaunawaan with your person, pwede ding out of job, natanggal sa trabaho, pwedeng ganon, or nalugi ang business. Magkasunod pa tong dalawang to. So, you will take it or you will see it as an opportunity para gumawa ng bagay na matagal mo nang gustong gawin. At planning mode ka na sa naniniwala ka. Alam mo yun, kahit ang dami nakuha sa'yo, naniniwala ka na okay ka lang. Na meron kang nasa iyo nga yung alas I mean, di mo man i-express yun bluntly. Alam mo sa sarili mo. Kahit hindi mo sinasabi sa ibang tao, alam mo sa sarili mo na okay lang ang lahat. And minsan may skeptical side ka din as an earth sign. Gusto mo talagang planado lahat, pero pwede din kasi siguro iniisip mo parang hindi ko alam, pero okay lang naman ako. Ganon. Meron ng pagpaplano. Alam mo na may bagay na padating at may bagay na hindi man dapat i-celebrate. Meron mang manipulative na tao at meron mang kaguluhan. Lahat, hindi balanse lahat, like finances, love life, hindi pantay. You can't have it all daw. Alam mo na may bago at merong mga tao na susuporta sa'yo along the way. Ito namang isang to, tingin ko ikaw to pero gaaral, student of life ang peg, ganyan. Pero pwede ding friend mo yan. Pero feeling ko ikaw yan Page of Pentacles. Nagko-contemplate, nag-iisip kung paano gagalaw moving forward. Okay, kuha tayo ng message, oracle message from the universe. Sa English reading, dalawa yung ganito. Dalawa yung oracle card. Nasa blog yung continuation. Kung gusto nyo ng English, nandyan naman siya sa link. Ililink ko yung blog page ng mga Capricorn readings. Sorry.
dalawa yun. So, Capricorn, message para kay Capricorn, message for Capricorn. Anong gusto mong sabihin kay Capricorn? Anong gusto mong sabihin kay Capricorn? Anong gusto mong sabihin kay Capricorn? Ano ba natin? Mensahe para kay Capricorn. Night ride. Ay, alam mo kung mag-a-adventure ka. Sama mo yung friend mo na matagal mong hindi nakikita, old friend na matagal mo nang hindi nakakasama. Siguro tong tao na to nag-reach out na sa'yo dati na samahan mo siya pero hindi mo pinapansin kasi masyado kang busy. Big brother, friendship, wag mong alisin yung thought na there's magic through the night, parang ganon. Maaaring yung path na tinatahak mo ngayon is hindi malinaw ang bukas, hindi malinaw kung saan ka patutungo, hindi malinaw, parang dark phase of your life, maaaring ganon. Ang message nito, find that person na you would feel secure and safe with. Maaaring itong tao na to, kasi owl yan, no? Tas elephant. Yung elephant yung tumutulong sa kanya para mag-cross ng dark phase na yun. So, find that elephant in your life. Itong tao na to, yun nga, sabi ko kanina, pwedeng hindi to yung common, yung lagi mong kasama. Pwede din yung lagi mong kasama, pero yung tao na iba yung opinion sa'yo. Iba sa'yo. So, there is this one person na tutulong sa'yo to get through a rough phase. Pwede din ang mensahe nito ngayon ay it's safe for you to go for an adventure kahit uncertain, dark ang lahat kasi you have the stars to guide you. Meron at merong tao or bagay na makakatulong sa'yo para matahak yung daan na hindi ka sigurado kung anong meron. So, you are fine, Capricorn. So, iwan ko na yun doon and I hope to see you next time. Like, share, and subscribe. And see you soon, Capricorn. Bye!